na tayo po ay totoo at tunay na mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang manaming Diyos, pakabanalin niyo po ang iyong mga salita, Panginoon. Baptize the power of your anointing. Higit sa lahat ang iyong mga salita, Panginoon. At kayo po ang siyang lubos na nakakaalam kung ano po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, O God. Ipaunawa mo yung mga bagay na dapat pa namin gawin to glorify your name. Pagpalain niyo po ang iyong mga mensahe. Pagpalain niyo po ako, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam sa mga bagay na kulang sa akin at mga bagay na kailangan kong gawin. Ay, huwag mong hayaan ako'y magsasalita sa ganang sarili ko lamang. Pag-speak to us, gamitin mo lamang ang aking makalupang labi na magiging pagpapala sa aming mga kapitbahay, higit sa lahat sa aming pong mga kapatiran. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Kumamay ka ng apat at sabihin mo sa Kanya, totoong mananampalataya tayo. Maraming salamat, Brother TV. Please be seated. Brethren, sino po dito ang nag-aalinlangan? Sino po dito ang nagdadalawang isip? Kung ikaw ba, o ako ba, o tayo po ba, ay mga totoo o tunay na mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Marami pong mga taong nagsasabi, maliban sa mga Hinduism, maliban sa mga atheists, maliban sa mga Muslims, maliban sa mga Buddhist, ang nagsasabi na sila ay totoong mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Maraming mga born again Christian ngayon na kahit wala sila sa pananambahan, na kahit sila ay hindi naglilingkod, pero taas noon nilang pinangangalandakan na sila ay totoo na mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya dapat po mga kapatid, maging maingat tayo sa ating pong paglilingkod. Na sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat araw na ating ginagawa, sa bawat araw na ating nakikita, sa bawat araw na ating nakakasama, we make sure kailangan totoo tayo sa ating sarili, na totoo tayong mananampalataya sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Dahil kung mananampalataya ka at hindi ka sumasamba, hindi ka totoong mananampalataya. Kung mananampalataya ka na hindi ka nananalangin, hindi ka totoong mananampalataya. Kung mananampalataya ka, kung wala tayong ginagawa na kaluguran sa ating Panginoon, hindi tayo totoong mananampalataya. Dahil ang totoong mananampalataya sa Biblia ay mayroong pag-aalay ng pananalangin, mayroong pag-aalay ng paglilingkod, mayroong pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos o ang Diyos mismo ang magpapatunay sa atin kung talagang totoo ba tayong mananampalataya, mga kapatid. Amen. Hindi lamang natin na-recognize, maraming mga tao na-recognize nila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Maraming mga nasa reliyon na nare-recognize nila ang kamatayan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Maraming mga tao na talagang maganda ang tinuturo, yung mga prinsipyo ng ating Panginoong Jesucristo, at siya nagkatawang tao, at tanging siya lamang ang siya makakaligtas ng ating mga kaluluwa. Nare-recognize po yan ng ibang mga tao. Amen. Pero hindi po nila sinasampalatayanan. Amen? Dahil ang totoong mananampalataya sa ating pong Panginoon, mayroon ka, mayroon akong personal na relasyon sa ating pong Panginoon. Mayroon tayong personal na pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ang totoong mananampalataya, naniniwala tayo na walang ibang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi pa siya na born again, na bautismuhan ka, mananampalataya ka na. Hindi pa siya yung mga kapatid. Ang basihan, yung pattern of living natin, yung ating assurance, hallelujah, na, amen,
Ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang totoong mananampalataya, kahit wala kang kasama, sasamba ka pa rin sa ating Panginoon. Kahit wala tayo sa loob ng simbahan, sasamba pa rin tayo sa ating dakilang Diyos. Amen. What is the result? What is our condition as a true believer of Jesus Christ? Kumusta na po ang ating mga buhay? Amen. Dahil ang totoong mananampalataya, iba na po ang ating pamumuhay. Iba na po ang ating buhay, mga kapatid. Hindi na po tayo katulad ng dati. Amen? Nakahiwalay na tayo sa mga bagay na mga sanlibutan. Iba na po ang ating kalagayan. Iba na po ang ating tungkulin, iba na po ang ating paninindigan, iba na po ang ating paniniwala, iba na po ang ating layunin, iba na po ang ating hangarin bilang mga tunay na mananampalataya. Amen? Dahil kung tayo pumunta sa church dahil ating dahilan nagpalipas lang ng oras, mga kapatid, hindi tayo totoong mananampalataya. Amen? Sa buhay natin, araw-araw, kung hindi natin sinisecure, hindi natin masecure ang ating kaluluwa, hindi natin maayos ang ating ginagawa, sabi ng Bible, sa isip, sa salita at sa gawa, kung hindi maayos, mga kapatid, hindi tayo totoong mananampalataya. Amen? Every book of the Bible, from Genesis to Revelation, ay pinag-uusapan po dyan ang buhay ng mananampalataya. Kumusta ang buhay ng mananampalataya in the book of Genesis, in the book of Exodus, in the book of Leviticus, in the book of Numbers, in the book of Deuteronomy, in the book of Hope, in the book of Joshua, in the book of Samuel, from all to New Testament, the books of the Bible speak about a Christian believer or a believer of God. Pero kakaiba po ang the book of Ephesians. Kung ang lahat ng book sa Bible tumutukoy sa mga mananampalataya, ang book of Ephesians, mga kapatid, hindi lamang basta mananampalataya ang tinutukoy dyan, kung gaano katotoong mananampalataya. Book of Ephesians, pinapakita dyan yung practice or practices as a true o mga totoong mananampalataya sa ating pong Panginoong Kristo. Ano na ba ang posisyon natin ngayon? Sabi ni Apostle Paul, I am a prisoner of God. Sino na po dito nakulong? Ang babae ninyo. Sino na nakapasok ng kulungan? More or less, brother, 2 years. Pasok pa ako sa kulungan. Pag binanggo ka, pag nasa loob ka ng kulungan, nakakalakad ka, pero wala kang kalayaan. Pag nakakulong ka na, pag oras dumating na yung gabi na ipapadlock na kayo doon, pag ikakandado na kayo doon, kahit gaano kakatapang, wala kang magagawa, susunod ka sa batas. Kung gaano kakatapang sa labas, pag nakulong ka, wala ang tapang mo doon. Susunod ka at susunod ka sa patakaran ng bilangguan. At napakahirap ng iyong ginagalawan. Limitado ang iyong nagagawa. Limitado ang ating nagagawa. Mahirap ang buhay sa bilangguan. Mahirap pag nakatira ka sa bilangguan. Alam na alam ni Apostol Pablo kung anong hirap ang naranasan ng mga Kristiyano nung pinakulong niya ang mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Hesus Kristo.
Pero dumating sa punto sa buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid, na kahit pinapapatay na niya ang mga Kristiyano, napatunayan niya na mayroon talagang mga tao totoong mananampalataya kay Hesukristo. Amen. Kaya nung tinawag siya ng ating pong Panginoon, ang sabi niya, I am prisoner of the Lord. Bilanggo na siya ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, hindi na nagagawa ni Apostol Pablo yung kanyang dating kalayaan, yung kanyang dating ginagawa. Ang kanya nang ginagawa ay ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo na hanggang sa uling hiya ng kanyang buhay, hanggang sa pinutulan siya ng isang ng ulo niya, napatunayan mga kapatid na si Apostol Pablo ay tunay na mananampalataya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Bihira ka makakita ng mga taong masayang-masaya sa loob ng bilangguan. Pero sabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat siya at masaya siya na bilanggo na siya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Bakit? Wala na siyang kalayaan na gumawa ng masama. Ang kalayaan niya ang gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoon, na ikaw at ako, mga kapatid. Bilanggo na tayo ng ating pong Panginoong Hesukristo. When we receive the Holy Spirit baptism, water baptism, bilanggo na tayo ng ating Panginoon. Wala na tayong kalayaan. Hindi na dapat tayo malaya na gumawa ng kasamaan. Ang kalayaan natin ang gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya kapwa palakpak, kaya tayo umaawit, kaya tayo tumatalon, kaya tayo sumasayo. Bilanggo na tayo sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Anong klaseng damdamin, anong klaseng puso, anong klaseng pag-iisip po tayo, mga kapatid, kung hindi natin mauunawaan ang pagkatubos sa atin ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi pa tayo pinanganak, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. In Ephesians chapter 1 verse 7, yung dugo ng ating pong Panginoong Hesukristo, yung mga dugo na nagtalsikat, umago sa kanyang katawan, ay tanda na pinatawad. Pero mo, hindi pa tayo nabaptize, Brother Edwin, Sister Mariel. Sabi ng Bible, pinatawad na tayo dahil napakabuti ng kalooban ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya ang buhay natin ngayon, nakalaan na. Ang mga buhay natin, itinatalaga na natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? In Ephesians chapter 1 verse 5, pinili tayo ng Panginoon upang maging anak niya. Amen. Hindi tayo pinili para maging apo niya. Hindi tayo pinili para maging kapitbahay niya. Hindi tayo pinili para maging ampon niya. Pinili niya ikaw at ako para maging anak ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Alin ang mas masaya, mga kapatid? Ang malaya o hindi malaya? Yes. Napakasarap maging malaya. Tama yung Brother Jesus. Diba? Pag natulog tayo na malaya na tayo sa paggawa ng kasalanan, kahit wala kang pera, na-i-enjoy mo ang pagtulog natin. Nagiging tulog, mantika tayo, ang lakas ng hilig natin. Bakit? Masaya na tayo, mga bakit? Pinalaya na tayo ng Panginoon sa mga bagay na nagagawa nating masama. Isa po sa pinakamahirap na trabaho ng isang hayop na lilikha ng Diyos sa mundo, karabaw. Ano tawag sa inyo yung mga kapatid? Kalabaw o karabaw? Kalabaw. Kalabaw. Pag English, karabaw. Dahil meron tayong mga kasama English, mga kapatid, karabaw tayo. Maraming Pilipino nagre-reklamo. Bakit hindi karabaw ang best friend sa tao? Bakit aso? Samantalang ang karabaw ay isa po sa number 1. Kung tayo po ay nakatira sa probinsya, at kung tayo po ay nagsasaka ng lupa, number 1 nating maaasahan, karabaw, hindi aso. Dahil pagdating sa pag-aararo, karabaw yan. Napakahirap ng kalagayan ng karabaw. Pinagkatrabaho mo na, pinapalo pa. Itong karabaw na to, ang bagal mag-araro, papaluin. Nagkatrabaho na, papaluin pa. Pero nakikita niyo ba ang karabaw, mga kapatid?
Kung tutuusin, napakalaki ng karabaw. Pwede niya suwagin yung kanyang amo. Pwede niya patayin ang kanyang amo. Pero anong ginagawa ng karabaw? Kahit hirap na siya, tanghalin tapat, madaling araw, gabi, pag pinag-aararo siya, pinapalo pa siya, anong ginagawa ng karabaw? Sumunod-sunod siya. Bakit? Wala na siyang kalayaan. Amen. Amen? Gustuhin man niya magreklamo, hindi siya pwedeng magreklamo. Gusto man niyang iwan ang kanyang amo, hindi niya pwedeng maiwan ang kanyang amo. Kaya ang ginagawa ng karabaw, nagtatrabaho, sumusunod sa kanyang amo, mga kapatid. At yun ang gusto, yun ang nakita ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Amen? Walang lugar, bihira lang ang lugar na napuntahan ni Apostol Pablo na hindi siya pinubugbog. Karamihan sa lugar na kanya napupuntan, binubugbog na siya, kulong pa siya. Pero wala siyang pagrereklamo. Ang sabi ng Bible, nagtutumulin pa siya sa gantimpala na alam niya na ibinibigay at ibibigay ng Diyos sa kanya. Yung gantimpala na yung mga yun din ang gantimpala mo, yun din ang gantimpala ko. Niiman na kaya tayo nang uunahan sa pagpupuli sa ating pong Panginoon. Praise God. Ang karabaw po ang isa sa nakakamangha pagdating sa pagkain. Ang karabaw, pag pinakain mo, pag hindi mo pa hintuin, hindi rin hihinto. Hihinto na lang yun pag busog na busog na. Mga kapatid, ang karabaw, madaling araw pa lang, kumakain na. At mayroong mga karabaw na hating gabi, kumakain pa rin. Kaya pag pinagtrabaho mo ang karabaw, minsan ikaw na lang ang susurinder. Yung karabaw, hindi. Bakit malakas siya? Ang maganda sa Kristiyano, mga kapatid, madaling araw pa lang may prayer ka na. Tanghali, nagbabasa ka ng Word of God. Pagkagabi, nagpupuri ka sa ating Panginoon. Pagpuno ka ng salita ng Diyos. Pagpuno ka ng presensya ng ating Panginoon. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ka magreklamo. Bakit? Mayroon kang lakas. Dahil naka-impact ang salita ng Diyos. Naka-impact ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Anong pinakamatalinong hayop na nabubuhay sa mundo? Maliban sa tao. Unggoy, ahas, aso, o nautosan mga malingki. Pasensya na po, mga kapatid. Para sa akin, bagamat dog lover ako, isa sa pinakamatalinong hayop karabaw. Para sa akin lang yan, iwan ko lang sa inyo. Kasi mayroong iba, matalino ang pusa, matalino ang kambing, matalino ang manok, matalino ang ilik. Pero para sa akin, karabaw, anong patunay, mga kapatid? Palibhasa ang hanapbuhay ng aking lolo, magtutruso. Kaya ang tatay ko magtutruso na rin. Kaya kahit ako magtutruso na rin. At hindi kami makakababa na napakalaking truso, malaki pa sa pusti na yan, pag walang karabaw. Yung kanyang kalapad na pusti na yan, kahoy, mga kapatid, mahaba yan. Kahit wala ang haba yan mula doon sa pinto na yan, mula sa pinto dito, kaya hilahin ang karabaw yan. Ato si Brother Sherwin, sa probinsya. Ang karabaw, pagpahilahin mo yan ang mabigat na truso, walang reklamo. Pag hindi kaya ng karabaw, Brother, hindi magsabi ang karabaw, hindi ko kaya, mabigat yan. Hindi ko kaya, mahirap yan. Anong gagawin ng karabaw? Magkamas-kamas yung kayong apat na paa, todo pwelsa yan. Pag hindi kaya, minsan malusbog ang karabaw. Pag hindi kaya, Brother Ricky, paluin ang lulo ko. Baw! Ganda na pangalan niya sa karabaw niya. Baw! Hataw! Pagtayo! Birabaw! Para kita niyo matalino ang karabaw eh. Pag sinabihan mo ang karabaw, hihila ang karabaw. Lakasan mo, malalakas din ang karabaw. Na may isang parte na tagulan, mga kapatid, pauwi na kami gabi na. Magtatakip siling na. Mayroong karabaw si Lolo na uging. Nakita na po kayo noon? Karabaw na uging. Yung ugis. O yung sa tao pa, anak araw. Ang tao, o yung puti. O, naunawaan niya karabaw. Nung pauwi na kami, palusong. Napakatalino ng karabaw na yung Brother Gilbert. Alam niya na madadaganan siya sa kahoy, Brother Junil, buwan siya mulugsong.
Bisag kung saan tuklod sa ang lolo, tinutulak yung karabaw. Ayaw ng karabaw. Tukod siya, dahil alam niya, pag nasa palusong na siya, yung kahoy na yan mga kapatid, walang preno yan. Pag hininga ng karabaw yan, tutuloy-tuloy yan, at masasagasaan siya. Sabi ng lolo ko, pag hindi mo yan hihilain ba, mamamatay ka. Yung karabaw mga kapatid, takot mamatay. Di ba rin paluin siya ng lolo ko, huwag lang madaganan sa troso. Pinalo, naubos na lang yung sanga ng bayabas. Kawawang karabaw. Hirap na, papaluin pa. Hanggang sa dumating sa punto na napundi ang karabaw. Akala ko tao lang napupundi. Karabaw din pala napupundi. Nagalit yung karabaw, Brother Rod. Paano hindi siya magalit? Yung dinala na, yung ipapalo ng lolo ko, sinturo na may belt. Brother Gilbert, may bakal na belt. Sabi ng lolo ko, Bao, pag hindi ka tumayo, yung bakal ng belt ng sinturon ko, ilalapdos ko to sa katawan mo. Akalain mo na intindihan ng karabaw? Okay lang sa kanya, mapudpud, maubos yung sanga ng bayabas, huwag lang yung sinturon. Pagtayo ng karabaw, dito ako namangha, mga kapatid. Paghaltak ng karabaw, yung truso, Sister Mariel, nakasunod sa kanya. Palusong eh. Hindi man pwede mauna ang truso. Ang kalabaw talaga mauna dahil siya nagila. Paghila niya ng ubod lakas, pag nagislis doon sa bangin, sunod na yung truso. Ang ginawa ng kalabaw, Brother Bilke, dahil takot siya, masagasaan siya, sumakay siya sa truso. Sumakay siya sa truso. Kaya masasabi ko, napakatalinong hayop ang karabaw. Alam niyang madidisgrasya siya. Sumakay siya sa truso para hindi siya madisgrasya, mga kapatid. Ang Biblia, binigay sa atin ng Panginoon para dumating sa mundo na mahirapan tayo. Mayroon tayong sandigan, mayroon tayong sandalan, na hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang karabaw, hindi lang siya malaki, kundi siya po ay masunurin. Kahit talian mo siya ng straw, hindi niya puputulin yan. Yung maliit na straw, pag itali mo yan sa kanya, mga kapatid, mula pagkabata hanggang sa paglaki, hindi niya nilalakutin. Kasi sa bata, alam niya hindi niya malalagot. Kaya pag malaki na siya, kahit maliit lang yung tali niya, hindi na niya lalagutin. Kaya pala sinasabi ng Book of Deuteronomy, na yung mga bata pala kailangan natin lagi silang pangaralan ng salita, na sinasabi na magiging tali. Kasi pag mayroon pala tayong salita, mga kapatid, yung salita ng Diyos ang nag-iingat sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagsisecure sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagpapala sa atin. Kahit kailan, hindi na tayo magbabalak na iiwan ang ating Panginoon. Bakit? Nakasigurado tayo na mabuti ang ating magiging kalagayan. At ang salita lang ng Diyos ang makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng pamumuhay na totoong Kristiyano na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Ano yung ating mga practice? Ano yung mga practices natin as a true believer? Next na pakisoy mo. Sa practice of the true believer. Ayan. Sa ating mga tunay na mananampalataya, we need to walk worthy of the vocation wherewith we are called. Nabasa natin sa Book of Ephesians, verse 1:3. Makikita sa pamumuhay, makikita sa isang Kristiyano ang anyo na totoo siyang mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Because moment by moment, yung ating pong lifestyle, mga kapatid, yung ating pong pamumuhay sa bawat sandali, ang nuluwalhati ang Diyos. Yung mga eskwelahan natin, hindi banal yan. Yung ating mga trabaho, hindi banal yan. Pero ano yung pamumuhay natin araw-araw pag ikaw ay nagtatrabaho, mga kapatid? Kapag tayo nagtatrabaho, ano tawag sa atin? Employee? Employer? Employee.
Pag tayo ay trabahante, anong ginagawa natin araw-araw? Pag alam mo yung oras ng trabaho mo, hindi ka gigising sa oras ng trabaho mo. Tama? Baka mali ako mga kapatid. Totoo po ba? Kung ang trabaho natin alas 8, hindi ka pwedeng gumising ng alas 8. Anong oras ka gumigising, Brother Ryan? Alas 4 ng umaga. Dahil trabahante ka, gigising ka, magtatrabaho ka, papasok ka, mamamasahe ka. Pinakaunang Twin Tower building ng Israel Life sa Alabang, mga kapatid. Nakapagtrabaho ko ako dyan. At napakaganda ng trabaho ko dyan, palakad-lakad lang. Isang malaking construction. Ang disadvantage, Brother Rod, ang trabaho ko sa Alabang, ang uwi ko, North Bay Boulevard na butas. Ilang oras ang biyahe ko. Gigising ako ng alas 2 ng madaling araw sa Nabutas. Makakarating ako ng Alabang mga 6:30, 6:40 dahil ang pasok namin alas 7. Ngayon pa overtiming kami. Palalabasin kami ng site alas 10 ng gabi. Halos wala na ako tulog. Sabi ni Mama, kararating mo lang mula sa trabaho. Parang nagbibihis ka lang, papasok ka naman. Pero dahil kailangan ko makasweldo, dahil yun ang aking trabaho, kahit nagre-reklamo ako, trabaho pa rin ako, Brother Rod. Amen? Kasi pag wala akong trabaho, ano klase kang tao? Pabigat ka sa buhay, palamunin ka sa buhay, ang sakit noon. Kaya di bale, maghirap ka, mag-travel ka lang malayo para ka magkapagtrabaho. Totoo ba, mga kapatid? Yes, may mga panahon na gusto mo nang umayaw, may mga panahon na gusto mong magreklamo kasi ang hirap magtrabaho, pero wala kang magagawa dahil kailangan natin magtrabaho. Amen. Sa school, ano ba ang trabaho ng isang estudyante kapag nag-aaral ka? Gigising ng maaga, mamamalansya, magluluto. At hindi lamang isang taon yun. Ilang taon tayo nag-aaral? Ilang taon ako sa elementary, mga kapatid? Ilang taon ako sa alternative learning? Ano yun? System. Until nag-college. Pero dahil may pangarap ka, may pangarap tayo. Kaya tayo nagtatrabaho kahit may sakit, kahit pagod, kahit puyat, kahit gutom. Dahil nangangarap tayo na aasenso o mga ng ating buhay. Nag-aaral tayo kahit may sakit, walang baon, minsan nagugutom para tayo magkaroon ng maganda tayong degree. May matapos tayo ng magandang pinag-aralan, mga kapatid. Ang suwat, pagdating ng araw, lahat ng bagay na yan, iiwan natin. Amen. Lahat ng yung ating pag-aaral, lahat ng ating trabaho, pagdating ng araw, walang kabuluhan. Pero sa harapan ng Diyos, sa loob ng isang linggo, isang pieces lang tayo, isang araw lang tayo nagtatrabaho, minsan nagre-reklamo pa tayo, mga kapatid. Pero yung ating ginagawa ay mayroong kabuluhan sa harapan ng ating pong Panginoon, na yung ating pagsamba, yung ating pong paglilingkod, hindi natin yan maawa for lifetime ngayon, mga kapatid. Amen. Amen. Mahalaga ang trabaho, mahalaga ang pag-aaral. 7 days, 6 days a week nagtatrabaho, 5 days a week nag-aaral tayo sa Panginoon. Sa 7 araw, isang araw lang tayo nagkakasama, minsan hindi pa isang araw. Huwag tayo magre-reklamo. Dapat maging masaya tayo, mga kapatid. Amen. That we are called para din to sa ating kabutihan, para din sa ating mga kaluluwa. Amen. Sino dito, mga kapatid, ang napapagod magsimba kaysa mamasyal? Sino dito ang napapagod magsimba, hindi napapagod ng trabaho? Sino dito nagpapagod magsimba, hindi napapagod sa school? Mahiya naman tayo, mga kapatid. Kung walang Diyos, wala tayong trabaho. Kung walang Diyos, wala tayong paggastos sa eskwela. Amen. Dapat mag-glorify. Kung walang Diyos, wala tayong pila. Amen. Kaya huwag tayong magre-reklamo. Every time
time na nandito tayo sa church, ibigay na natin, mag-enjoy na tayo yung ating pinakalabis na pagpupuri at paglingkod sa ating Panginoon. Eh, pastor, sa pagsisimba, wala naman kaming sweldo. Di ba na maghirap kami sa trabaho, may sweldo kami. Pastor, kahit habang buhay kami magsasampay, hindi man kami makatapos ng degree holder. Kaya mag-aaral kami. Ang tanong, yun bang ating trabaho at pag-aaral makapagdadala sa atin sa langit? Makapagdadala, hindi. Ano yung makapagdala sa atin? Yung trabaho natin sa Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, salamat sa Diyos. Isang araw lang, hindi pa tayo pinipersa ng ating Panginoon. Minsan isang araw lang, nakaka-absent pa tayo, pero pinagpapala pa rin tayo ng ating pong Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Bakit tayo iniligtas ng Diyos? Para lumakad tayo ayon sa nararapat at sa kalooban po ng ating pong Panginoong Diyos. Ano sabi ng Colossians chapter 1 verse 10? Upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Hallelujah. Lahat ng malago, pagsabing praise the Lord. Praise the Lord. Kung hindi tayo nag-aalinlangan na malago na tayo sa kaalaman ng Diyos, purihin natin siya, palakpakin natin siya, dahil hindi tayo lalago kahit kailan kung wala ang wisdom, kung wala ang knowledge, kung wala ang karunungan ng ating itong Panginoon. Amen? Magsilakad. Pamumuhay natin na nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa atin. Pag ang ama at anak lagi magkasama, ano ang magiging pamumuhay ng anak, mga kapatid? Sabi nila, kung ano yung puno, yan ang bunga. Tama ba? Pasensya sa po sa mga babae. Pag ikaw nanay at lagi mong kasama anak mong babae, yung anak mong babae, kanino matutulad? Sa nanay. Kapag ang anak laging naglalaba, umasa kayong nanay niya masipag maglaba. Di ba sinasabi nila, like father, like son? Bakit? Pag lagi magkasama yung mga mag-amang lalaki at anak ng lalaki, yung forma ng tatay niya gagayahin ng anak niyang lalaki. Brother Amay, pinangarap ko dati, masuot ko yung pantalon ng tatay ko na pamatay ng ilaw. Yung pinauso na Raven Padilla, yung malaki pa yung pamay pa yung dito, mga kapatid. Ang tintin ng pantalon na yun. Ano ba yun, Brother Dom? Maliliit dito, pero pagdating dito sa baba, ay, talagang. Oh. Yan. Pinagtatawanan natin. Pag nakakita tayo ng gano'n, ngayon pag nakakita ko, tawang-tawa ako, Brother Dom eh. Pero sa kanila pagkapanahonan, pag nakapagsuot ka pala ng gano'n, mayaman ka. Kaya sabi ko, ang yaman pala ng papa ko. Pero ito tayo, pinagtatawanan natin yun, pero pag nakasuot ka pala ng gano'n, mayaman ka. Amen? Like father, like son. Like mother, like daughter. Pag si Jesus ang ating magiging kasama sa habang buhay, imposible na hindi tayo magiging tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag tayong magsawa na maglingkod, huwag tayong magsawa na laging kasama, huwag tayong magsawang manalangin, huwag tayong magsawang magpuri, huwag tayong magsawa na makinig ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Palakpakan natin. Hindi po kalooban ng Diyos na mapariwara ang ating mga buhay, mga kapatid. Hindi kalooban ng Diyos na magdusa tayo. Hindi kalooban ng Diyos na maghirap tayo. Bigyan natin siya ng pagkakataon na makakilos siya ng lubusan sa ating pong mga buhay. Amen? Di ba tama si Sir Tess?
Kahit graduate na si Brother Dom, pag nagtitinda ka ng barbecue dahil anak mo siya, titinda rin siya ng barbecue. Okay siya, di ba? Praise God. Sabi nila, sino po ang nanggaling kay Pastor Cesar Pistanyo? Sino po ang nanggaling kay Pastor Umpat? Si Brother Dom. Pag sila po ang nagiging pastor natin, sinasabi nilang kakaliskisan ka. Ang pinakamasayang buhay ng mga isda, yung kinakaliskisan silang patay. Pero pag ang isda kaliskisan mong buhay, magpupumiglas yan. Dahil masakit pag kinakaliskisan. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Yung ating General Superintendent, yung ating pong former General Superintendent, bakit sila well known? Bakit sila kilala? Hindi dahil sa magaling sila, kundi dahil sa totoo sila. Amen? Pag sinabing totoong pastor, mga kapatid, hindi ka mangingiming mangaral, hindi ka mangingiming magsaway, at hindi ka pumapayag, at hindi ka natutuwa kung ang member mo ay gumagawa ng kasalanan at hindi mo nire-review. Kapag ang pastor natin walang pakialam sa atin at hindi tayo sinasaway, layasan na natin yan dahil hindi yan totoong pastor. Pero kung tayo kinakaliskisang buhay, magpasalamat tayo, mga kapatid. May nagsabi sa akin, yung pag-uugali natin dito, pag sila ang pastor natin, hindi tayo pupwede. Kaya salamat hindi ko sila naging pastor, brother. Then bakit kung sila ang naging pastor ko pag hindi ko nakayanan, backslide ako. Amen? Praise God. Mga kapatid, okay lang sa akin kung piliin ninyo sila kaysa sa akin. Pero sabi ng Panginoon, I will give you pastor. Sa bawat lugar na pinupuntahan natin, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pastor. Amen! Hallelujah! Magtatanong ka, magsasabi ka, Pastor, ay Lord, bakit yung pastor namin? Bakit ganito? Hindi kami masaya, hindi kami nag-i-enjoy. Bakit siyang binigay mo sa amin? Dahil baka kung si Pastor Cesar at saka si Pastor Umpat, baka backslide na tayo, mga kapatid. Baka mabackslide tayo. Tama, Sister Sheila. Amen? Kaya kung hindi man kami katanggap-tanggap sa inyo, mga kapatid, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil kami ang binigay para hindi kayo mga backslide, para hindi tayo backslide, mga kapatid. Hindi nyo man kami gusto, pero sinabi ng Bible, in everything, give thanks unto the Lord, for He is good for us. Kaya pasalamatan natin. Kaya ako man, mga kapatid, nagpasalamat din ako sa Panginoon na kayo ang binigay sa amin ng Diyos. Amen. Yes. Kung mayroon lang akong panlitsyon, Sister Mi, araw-araw magpapalitsyon ako sa pagpapasalamat sa Diyos, Brother Jess, na kayo ang binigay sa amin ng Panginoon. Bakit? Paano kung si Miriam Santiago? Paano kung si Duterte? Paano kung ang mga senador? Paano ang mga congressman ang kaharap ko ngayon? Si Alice Go, Pastor. Oh, si Alice ko. Saan ka lumaki sa farm, Your Honor? Mga kapatid, salamat sa Diyos. Dahil ang totoo, ang kumakaliskis sa atin, hindi tao, kundi ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo. Bakit tayo kinakaliskisan? Bakit gusto ng Diyos yung pagiging totoo natin, mananampalataya ng ating pong dakilang Diyos? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid.
nasisindak. And I'm sorry to tell that word, mga kapatid. Mayroong umalis. Ang sabi, kung wala sila, hindi gaganda ang simbahan. Mga kapatid, isa lang ang pinangahawakan ko. Kung walang virus, hindi magiging mabuti at hindi magiging maganda ang lahat. Amen. Right. Hallelujah. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Na hindi na kami nasisindak. Sanay na po kasi kami iniiwanan at naiiwan. Sabi ko kay Pastor, napakarami mga pastor, bakit tayo pa ang dinala dito? At wala tayong pananambahan at wala tayong may papagawa ng pananambahan. Pagdating ng panglimang lipat namin, Brother Rod, ng simbahan, ang natirang kaluluwa na aking pinapangaralan, dalawa, si Pastora G at si Brother Limuel. Nalibayag naman, Mr. Marie. Nalibayag naman sila. Sabi ko kay Pastora G, hindi tayo masindak. Kung mawala sila, kung tatlo lang tayo naiwan. Ang sabi ng Bible, kahit tatlo, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang sabi sa akin, sabi ni Pastor Noel Rodriguez sa GC ng mga pastor, hanga ako sa paninindigan mo, Pastor, dahil pinaglalaban mo ang katotohanan kung ano yung totoong doktrina ng Pentecostal. Sabi ko sa kanya, Pastor, hindi na ako nasisindak na iwanan ng mga membro dahil sanay na ako. Sanay na kami na iwanan ng mga miyembro, mga kapatid. Dahil pinakita na yan at ginawa na sa amin ng Panginoon na na-wash out. Dati napakarami na nabaptize bago kayo dumating, mga kapatid. Siguro more or less nasa 100 plus, 150 na ang nabaptize. Lahat na yun, nawala sila. Pero nananatili ang gawain ng ating pagpapakit. Mga kapatid, ang gawain ng Diyos hindi uusad ng dahil sa tao. Uusad ang gawain ng Diyos ng dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang akala nila, kapag umalis ang miyembro, hindi kami mabubuhay. Mga kapatid, may trabaho kaming mag-asawa. Hindi namin pinapost sa Facebook, pinibidyo, pero may trabaho kaming mag-asawa. Kaya pag dumating magharap-harapan tayo, wala kayong may susumbat sa amin na kami ay mabubuhay ng dahil sa inyo. Nabubuhay kami, nabubuhay tayo dahil sa habag at awa at biyaya ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Guys, naglalako kami ng puto ni Pastor Ake. Kaya maraming luto ang puto sa bahay. May mga komisyon din kami sa lupa, sa realty, mga kapatid. Dahil kung sa church lang aasa, brother, magtatrabaho na lang ako. Wala pa akong kaaway, wala pa akong kagalit. Wala pang sasamang loob. Pag nagtrabaho ka, may 13 month ka, may bonus ka, may SSS ka, may PhilHealth ka. Pag nagpastor ka, pag tinignan niyo po yung record namin, mga kapatid, ilan na yung logbook sa bahay, dahil may record kami. Pag once na tinicheck ng aming presbyter, matatanong niyo, makakabuhay ba ito ng pamilya, Pastor? Kung kami ay aasa sa tayo sa loob ng isang linggo, isang beses lang, mga kapatid. Pwede siguro kung 200,000, 100,000.
Pero kung minsan 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, bayaran mo sa tubig, bayaran mo sa kuryente, may bayaran pa, mabubuhay ka niyan, hindi ka mabubuhay mga kapatid. Kaya sabi ko kay Pastora Jay, hindi pwedeng wala tayo hanap buhay. Kaya minsan madalas wala kami sa bahay. Kaya yung timeline, yung schedule namin mga kapatid, kailangan balanse. Amen. Pero tingnan niyo po, wala kaming isisis. Walang 13 month, walang daily income, walang pera, walang pag-ibig, pero buhay sa biyaya ng ating pong dakilang Diyos mga kapatid. Gusto ko pong itanim sa ating mga isipan, sa inyo at sa akin mga kapatid, amen, na hindi tayo nabubuhay kung wala ang Panginoon, kung tayo pinagpapala ng magandang trabaho, ng magandang negosyo, ng magandang hanapbuhay. Salamat sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Bakit ka pinagpapala? Dahil totoong Kristiyano ka sa harapan ng ating pong Panginoon. Bakit ka pinagpapala? Dahil tapat ka sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Mga kapatid, wala po akong pwedeng may pagmamalaki sa inyo. Pero mayroon akong pangarap at sinisikap araw-araw na ginagawa ng Diyos na kahit sa halagang piso at 25, tapat ako sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya pag i-check niyo po ninyo ang reporting ni Pastora J, ni Pastor Junari sa ating pong headquarters, hindi niyo man kami may pagmamalaki mga kapatid, pero isang araw masasabi niyo rin, salamat na mayroon pala kaming pastor na kahit hindi magaling, tapat ka na sa Panginoon. Dahil yun lang ang pwede kong ipagmalaki, Panginoon. Ang talent ko, ang karunungan ko, hindi ko pwede ipagmalaki. Pero mayroon akong isang ginagawa na pwede kong ipagmalaki sa harapan ng Diyos, na kapag ako'y humarap, hindi ako nahihiyaan sa sabihin ng Panginoon, thou good and faithful servant. Nagtapat ka sa kaunting bagay, yung hindi man ako pagpapalain ng malaking bagay ng Panginoon, brother. Salamat na tinuruan ako ng Diyos na maging tapat sa paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating. Sino dito may 13 month? Amen. Sino may Christmas bonus? 13 month lang. Wala kayong 13 month? Meron. Wala kayong isis? Bonus mo. Magpastor na tayo lang. Amen. Pero kung may bonus ka, may 13 month ka, may isis ka, may PhilHealth ka, pasalamatan mo ang Panginoon, mga kapatid. Pag kami nagkasakit, walang discount sa hospital, kaya walang PhilHealth. Pero nandoon yung rescue, nandoon yung tulong. Alam niyo po ba, kapag pinagpapala kayo, kapag binagian na nyo kami ng niregaluhan nyo kami, nakatanggap pero 30 man ng Christmas bonus, masaya kami ni Pastora J. Pinagpipray namin kayo na lalo pa kayo pagpapalain ng ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Ang totoong Kristiyano, tapat sa maliit at sa malaking bagay sa harapan ng ating Panginoon. Palagpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Bago tayo magtapos, bago tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon, sinasabi po ng aklat ng Corinthians chapter 1 verse 26, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na nahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Bakit nandito ka? Bakit nandito ako? Dahil pinili tayo ng ating Panginoon. Dahil alam ng Diyos wala tayong karunungan. Alam ng Diyos, mga kapatid, na wala tayong galing. Alam ng Diyos na wala tayong may pagmamalaki. Pero tinawag ka, tinawag ako ng ating pong dakilang Diyos para hiyain yung mga presidente, para hiyain yung mga senador, para hiyain yung mga mayor, para hiyain yung mga congressman na matatalino pero hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Napakapalad natin, tinawag tayo ng Diyos. Yung iba po wala ng pag-asa. Napakapalad natin mga kapatid.
Dati umiiyak ako, magwa 1 year sila si mama doon sa basketball court ng Northview Boulevard. Bahay namin katatapos lang ngayon. Pagdating ng gabi, wasak sa bagyo. Ngayon ako nakahanap evacuation center 1 taon, brother. Oh. Hindi ka makakain ng maayos, hindi ka makatulog ng maayos. Pero kapag naalala ko yun, Brother Rod, ako'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Dahil kung hindi ginawa ng Panginoon yun sa aming mga buhay, baka nandoon pa rin sa squatters area ang aming buhay. Baka doon pa, baka nangahulog na kami doon. Dahil ang bahay namin ay automatic. Yung CR automatic. Pag maligo ka, automatic. Tanong ka lang doon, basura tapon, doon na, lahat automatic mga kapatid. Dati masaya na ako sa ganong klaseng pamumuhay. Pero salamat, winasak ng Diyos ang aming bahay. Salamat, pinatira kami ng 1 year sa loob ng evacuation center. Dahil yung mga bagay na yun, yung mga panahon na yun, doon ko naranasan na totoo pala na may Diyos mga kapatid. Kung hindi kami nag-good kapatid, hindi kami makakaranas ng ganitong klaseng buhay. Sabi ng tiyahin ko, bakit ayaw mo pumunta dito sa Jordan? Mayroon ka namang experience bilang security guard. Mayroon kami malaking lupa dito, may mga mansanas. Ang trabaho mo, magbantay ka lang ng mga hektarya-hektaryang mansanas. Sabi niya sa akin, ano makukuha mo sa pastor? Kung tinanggap ko yon, Brother Bilky, hindi tayo naka-Amerikana ngayon. Kung nag-abroad ka, wala kang formang ganyan, Brother Bilky. Kung tinanggap ko yun, Sister Jen, Brother Rod, walang Amerikana. Amen? May pera ka, maganda ang trabaho mo, pero hindi maganda ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Pero kahit mangmang ka, wala kang tinapos, wala kang degree, wala kang may pagmalaki, pero makakasuot ka ng Amerikana. Bakit? Ang sinasabi ng Bible, yung mga mabababa at mangmang, yun yung tinataas at ginagamit ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sa araw na ito mga kapatid, anong holder, anong degree, mayroon mo tayo, alisin muna natin yan. I-offer muna natin ang ating mga sarili as a living sacrifice in the presence of God. Amen. Yes. Hindi po lahat ng tao na-appreciate yung ating ginagawa. Sabi nga nila sa 1,100 kabutihan natin nagagawa, isang pagkakamali lang tayo, markado na tayo niyan mga kapatid. Amen? Pero tandaan natin ito, hindi man tayo ma-appreciate ng tao, amen, hindi yun maging dahilan para maghina tayo. Gamitin natin yung tungtungan, hagdanan to glorify the name of the Lord. Hindi man matuwa ang tao sa ginagawa mo, ang mahalaga, alam mo, natutuwa ang Diyos. Hindi man ma-recognize ng tao na totoong mamumuhay ka, totoo kang mananampalataya. Ang mahalaga, ang Diyos ang nagpapatunay. Totoo tayong Kristiyano. Palapakan natin ang Diyos natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are a body of Christ. Sa madaling salita, hindi natin pwedeng sabihin sa bawat isa sa atin walang silbi. Kung hindi nagpapagamit si Sister Beth, pasensya Sister Beth ha, magamit ko tayo ng station. Kung hindi siya nagpagamit, Brother, ay Brother Gilbert, hindi mo sabi mayroon pala siyang boses mga oh. Kayo dyan, lahat tayo dyan. Mga kapatid, merong espesyal. Hindi ka tatawagin ng Diyos para mapahiya ang Diyos. Tinawag ka, tinawag ako para mataas ang pangalan ng ating pong Panginoon. Bakit? Gusto ng Diablo mapaliwan ang ating buhay. Pero nung tinawag ka, tinawag ako ng Panginoon. Look at yourself. Amen? Praise God. Gusto kong makita si Brother Ramil sa Sister Angel sa linggo. Amen. Lahat mo ng parte ng katawan nagkakasundo? Hindi. Sabi ng Bible, kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoon, we are a body of Christ. Ngayon tayo lahat mayroon tayong
Katawan. Lahat pa ng katawan natin, pati nagkakasundo. Hindi man pwedeng sabihin natin sa paa na, hindi, oy kamay, hindi kita kailangan. Tama ba mga kapatid? Kasi kung wala tayong kamay, ang hirap magkamot sa likod. Hindi natin pwedeng sabihin sa kilay, oy kilay, hindi ka bagay dyan. Minsan pa naman may mga tao, ano ba itong kilay ko? Ang ipis, ang kanya, ang kapal, akin na lang yung kilay mo. Amen? Pag titingnan natin ang ating parte ng ating katawan, kung tutusin, parang hindi magkakasundo. Pero bakit magkakasundo yan? Dahil sa ating isip. Tayo mga kapatid, kahit anong gawin natin, hindi talaga tayo magkakasundo. Bakit? Ibang lahi natin. Ibang culture natin. Iba yung dugo natin pinanggagalingan. Tama? May dugong Inchik. May dugong Kastila. Brother Jim, ito ang lahi nyo. Kastila. Mga tao sino nyo, tagkad kayo. Kastila kayo pag mga ganun eh. Ha? Ano lahi? Inchik? Alis ko. Mga pati sa totoo lang, Brother Abel. Si Sayyidin ko lang Diyos, hindi tayo magpagitan dito. Bakit? Hindi talaga tayo magkakasundo. Nagkakaaway-away pa nga tayo na meron tayong Espiritu ng Diyos. Lalo na kung walang Espiritu ng Diyos. Tama ba? Nagkakaaway-away na tayo na meron tayong Jesucristo. Lalo na kung walang Jesucristo. Tama? Bakit tayo nagkakasundo? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Pagtunay kang mananampalataya, hindi pwede na hindi tayo magkakasundo, mga kapatid. Yun ang dahilan bakit hindi tayo lahat pastor. Dahil kung lahat tayo pastor, Sister Merle, wala kayo dyan. Dito tayo lahat. Sige mga kapatid, magpuri ka sa Panginoon. Yung isa, buksan natin ang Biblia, magbasa tayo. Yung isa, sige. Di ba? Pag lahat tayo pastor, magulo. Amen? Amen. Pero salamat na kahit magulo tayo, mayroong Diyos. Praise the Lord. Mayroong Diyos na nagpapaalala. Totoong Kristiyano na tayo mga kapatid. Ang kaaway lang ang gumugulo. Salamat, nagtatagumpay tayo because of the Holy Ghost, because of the power of God. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid.